Naku, may nagva-viral video na naman online. Ito yung malapelikulang pagtakas ng isang SUV matapos makabangga ng ibang sasakyan sa Quezon City. Sa video makikita ang isang pulis na kinakausap at tila may ipinagagawa si driver ng puting SUV. Maya-maya pa, pumarurot pa atras ang SUV at pumasok naman sa isang gasolinahan. Ilang beses itong nagpaikot-ikot doon, dahilan para mabangga ang ilang gamit tulad ng drum ng tubig. Kapansin-pansin ding napatakbo ang mga tao sa gasolinahan. Dahil nga ito sa pagharurot ng SUV. Bago ang nahuli cam na insidente, may isang van na palang ilang beses binangga ng SUV habang nakapark sa gilid ng kalsada. Sa halos 20 minutong pag-iintay, hindi raw lumabas ang driver ng SUV. Nang dumating ang mga otoridad, umatras daw bahagya ang SUV at muling binangga ang van. At ito na nga ang nakunan sa viral video. Nang humupa na ang sitwasyon, tila normal naman daw ang driver ng puting SUV paglabas nito ng sasakyan niya. Gayunman, tila hindi raw nito alam ang nangyari. Sa kabuuan, 3 sasakyan ang nabangga ng SUV, nasira din ang protective bar ng gasolinahan. Sa kabutihang palad, walang nasaktan sa insidente. Ano nga ba ang pananagutan ng driver ng SUV sa pangyayaring ito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, parang andalas mangyari ng ganitong mga nagva-viral na gulo sa kalsada. Bagamat walang nasaktan sa insidente, ano po ang maaaring pananagutan ng driver nito? Well, kailangan nating tingnan muna kung bakit ba ganito ang nangyari. Hindi kasi malinaw kung bakit nga nangyari to, kung ano ba ang lagay ng driver nung nangyari ang paikot-ikot na banggaan na ito. Parang isang misteryo, di ba? Well, of course, titingnan natin kung ano ba yung mga possibilities. Kasi kung ito ay deliberate at intentional niyang ginawa, then of course, hindi lang ito may liabilidad para sa damage, meron ding kaso na kriminal na maaaring isampa sa pagkakasira ng mga kagamitan na to at ibang sasakyan. Actually, kung iisipin din, hindi rin natin alam kung ito ay dahil sa problema sa sasakyan kasi naririnig naman natin na merong mga kotse na may mechanical defect na bigla na lang umaarangkada ng sarili niya. In which case, ito ay dapat ding panagutan ng manufacturer ng kotse. Pero pwede nating isipin, baka naman ito ay kaso ng yung may-ari ng sasakyan na meron palang problema ang kotse niya, pero hindi naman pala niya pinapaayos, in which case, may liabilidad siya para sa danyos dahil merong pagpapabaya involved. Alam naman natin na sa halos lahat ng kaso ng pagpapabaya, nagkakaroon ng liabilidad pag may nasaktan, nawalan o nasiraan ng gamit dahil sa pagpapabaya na to. In which case, at the very least, kailangan panagutan ng lahat ng pinsala na kanyang naidulot sa mga ibang sasakyan na binangga at pati na rin ang damage sa property ng gasolinahan. Buti na lang nga at walang taong nasaktan sa pangyayari, kundi lalaki pa ang danyos na kailangan bayaran. Maaaring din naman actually i-argue na kung walang pagpapabaya at all, halimbawa, nagkaroon pala ng stroke o seizure na biglaan at hindi alam ng driver, wala siyang sintomas before the incident at biglang-bigla ang pangyayari. Maaaring sabihin na wala siyang liabilidad dahil ito ay fortuitous event at walang bahid ng pagpapabaya. Of course, kung alam naman niya na may sakit pala siya, halimbawa, alam pala niyang meron siyang epilepsy, may history of seizures at nagmamaneho pa rin, ay in which case, may tuturing na pagpapabaya at dapat niyang panagutan ang mga damage na nangyari. So, kailangan talaga natin tingnan kung ano ba talaga nangyari. Pero dahil sa viral video na yan, hindi naman talaga in-explain, mukha naman daw normal ang driver. So, marami talagang katanungan na dapat sagutin. Attorney, dahil parang nadadalas nga po ang ganitong insidente, laging nakukuhanan ng mga video at nagva-viral. Para sa kaalaman po ng lahat, kapag may nakunan pong video na ganito, pwede po bang basta-basta na lamang mag-post online, lalo kung kita ang pagkakakilanlan ng mga sangkot, gaya ng mukha o plate number? Well, I would say na the best talaga ang mag-blur ng mukha o takpan ang mga information na maaaring mag-reveal ng identity ng isang tao unless siya ay nagbigay ng pahintulot na i-upload ang video na ito. Posibleng violation pa rin ito ng Data Privacy Act natin.
Tandaan, hindi porket nasa isang pampublikong lokasyon ay nawawala na ang ating karapatang pribado, di ba? Our rights to our privacy. Of course, kung meron kayong video at hinihingi naman to ng polis o ng korte bilang ebidensya or investigasyon sa isang kaso, dapat naman na ibigay ito ng may hawak na video. Mas malaki pa ang problema kung ang video na nagbibigay ng identity ng tao, information tungkol sa kanya, ay mag-i-impute sa kanya ng isang krimen or baka naman magiging katawa-tawa siya sa publiko or makakasira sa kanyang reputasyon. In which case, magkakaroon kayo ng posibleng kaso ng cyber libel o violation ng Cybercrime Prevention Act of 2012 at ang penalty halimbawa sa cyber libel ay 2 years, 4 months, and 1 day na hanggang 8 years. Sa Data Privacy Act naman, may posibleng 1 to 2, 3 years na imprisonment at fine na at least 500,000 pesos for unauthorized processing of personal information. So, better err on the side of caution, think before you click, huwag mag-post para lamang sa madaming likes at mga shares, di ba? Huwag nang ganyan, mahirap yan. So in any case, sa mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.